Sa ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, bumisita si Defense Secretary Gibo Teodoro sa Pag-asa Island na inaangkin ng China kahit bahagi ito ng Palawan. Binigyan din ni Teodoro na dapat malinaw at wala ng debate sa mga Pilipino na Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. May unang balita si Rafi Tima. Espesyal ang pagbisitang ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Isla ng Pag-asa sa Munisipalidad ng Kalayaan. Lalo na ang pag-awit ng lupang hinirang kasama ang mga sibilyang nakatira sa isla at mga tropa ng gobyerno na nagbabantay sa teritoryong ito ng bansa. Ayon sa kalihim, 10 taon matapos ilabas ng Arbitral Tribunal ang kanilang desisyon na nagpapawalang bisa sa 9-dash line ng China. Marami na anyang nangyari, pero marami pa ang kailangang gawin. Na-isolate ang China dito sa buong mundo. Secondly, namulat ang ating mga kababayan sa importansya ng karagatan. And yung importansya ng karagatan, hindi lang sa ngayon, lalo-lalo na sa mga future generations of Filipinos. However, for the next 10 years, we have to move double time. Kasi mas mabilis yung gustong manira ng ating hold sa ating teritoryo at sa sovereign rights natin. Bukod sa simbolikong flag raising, namigay din ang kalihim ng food pack sa mga residente. Ipinag-utos na rin daw niya sa Western Command ng AFP na tumulong sa mobility ng mga taga-Pag-asa, na isa sa pangunahing problema ay access sa isla, lalo na pag masama ang panahon. Bago nga muling makalipad ang eroplanong sinakyan ng kalihim, binayog ng matinding ulan at hangin ng isla. Ayon sa kalihim, dapat maging usaping politikal ang issue ng West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pagbabaliwala ng China sa arbitral ruling. Lahat naman ng issue na sa publiko ay political. Huwag lang gawing partisan political issue na nagsasalungatan ang view natin dito sa West Philippine Sea. Let there be no debate kung sino may-ari nito. Sa gitna naman ng kagustuhang gawin ng normal ang pamumuhay sa isla, hindi nakaligtas sa kalihim ang nabalitaang pag-usbong ng pag-iibigan sa pagitan ng isang Air Force personnel at isang guro na na-assign sa Pag-asa. Biro ng kalihim, dapat sa isla na sila magsimula ng kanilang pamilya. Nagkakilala sina Airman 2nd Class Clyde Enriquez at Teacher Lucky Bulante nang kapos sila ma-assign dito isang taon nang nakakaraan. Sa Disyembre, nakatakda na silang ikasal. Wala po talaga akong balak mag-boyfriend dito. Kaya lang, Opo, makulit. Pag-asa talaga nagbibigay ng kalayan sa atin. Kalayan magmahal. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News.